We're all set. Let's go. Doon na tayo mag-cold start sa labas dahil natutulog si Ermat at si Erpat. Alright. Napakainit po sa labas ngayon. Hindi ideal tong lakad ko pero kailangan na natin magpa-PMS dahil meron tayong pinaghahandaan na ride soon. Maybe 2 weeks away. Not quite sure, but definitely this April. Let's start man tayo. Kailangan ko rin pala magpagasolina. So doon pa ako sa palang buhangin nagpapagas dahil mas mura doon ng konti. Pero nakita ko dito sa Sea Oil, malapit lang dito. Mas mura siya ng 10 pesos. No. 5 pesos I believe. Ay, mag-withdraw pa pala ako. Wala pala akong cash. Shoot. Medyo late na tayo. Dadating tayo ng Baliwag mga past 3 o'clock. And tayo na magsasara ng Honda. My God. Siguro karga na lang muna ako ng 500 para may matira akong cash wallet. Our first, I'm almost at 700 kilometers na po sa ating break-in period. So the mechanic suggests na pwede ko naman siya ibalik ng 500 kilometers for the first PMS. So libre yung oil natin and yung oil filter. Yung labor, hindi ko sure kung kasama yung labor, pero kasama na siguro yung labor. So our first, sabihin natin kung round out na natin ng 700 kilometers. Hindi siya smooth. I mean, hindi ko naman siya sobrang binibaby. Pumapalo naman tayo ng 6,000 8,000 RPM, pero hindi tayo bumababad. So mostly naman nung high RPMs ko ay nakuha ko sa NLEX. But on the streets like this one, sa mga ganitong kalsada, most of the time naka low RPMs lang tayo. So yung engine behavior naman natin, medyo na siya, maligas-gas ang tunog ng kanyang makina sa cold start. Maligas-gas na siya sa cold start. And even pag mainit na yung makina niya, maligas-gas. Tapos yung shifting natin, shift lever, makunat, maganit. What you call that in other word? Magaspang yan. So parang may kailangan mo ng konting diin para pumasok ng husto yung cambio. So syempre tinanong na natin yung ating best friend na si ChatGPT, everyone's best friend right now. That is normal for motorcycle na under pa sa kanyang break-in period. Then most of the people naman daw from their experiences, malaki yung pagbabago sa after ng kanyang first PMS. So magiging smooth lahat. And that's why I'm hoping today magkaroon tayo ng substantial improvement sa smoothness ng ating makina. So hindi naman ako nagmamadali. I think 2 hours sapat na para ma-PMS yung ating motor. Ilan pa sa mga bagay na napansin ko sa kanya, engine heat, mainit. Yes, mainit. Pero hindi mo mairamdaman yung init mo dito sa may yag balls mo. There is like maybe just a little. Pero most of the heat are coming, or naramdaman ko doon sa aking legs. Down in like dito malapit na sa paa ko. So kung ikaw ay naka-jogger pants or naka-jogging pants like mine,
at nakaupo ka dito, tataas ng konti yung jogging pants mo, lalabas yung may linya ng just may level ng medyas mo. Maramdaman may init dun, and hindi siya masarap na experience. mainit pero kung nakapantalon ka naman ng sarado hanggang dun sa dulo ng matatakpan yung buong legs mo, okay lang. Pero dahil sa akin ganito, random ko yung init dun. Kumbaga para akong nakatayo sa gilid ng isang bonfire. Yes. And another thing, may dagdag ko lang, may na-experience akong minor bug dito sa ating screen. First time kong kinonect yung phone ko, so established na yung connection via Bluetooth. Hindi naggumana or hindi gumana yung light sensor niya, this one. Nawala yung auto, so kapag umaga magiging white yung background niya, and pag gabi magiging dark yung background. So nawala yung function na yan, so you have to do it manually. Should be pag nilagay mo siya sa automatic, dapat mag-adjust siya ng kusa, pero dun nga sa bug na yon, nawala siya. So akala ko nag-malfunction yung sensor. So the simple way lang na ginawa ko is ni-reset ko lang yung settings. After resetting the settings, gumana na ulit siya. And then ipinair ko yung phone ko ulit, and still hanggang ngayon gumagana na yung sensor. So it's a bug, and nag-i-start siya sa after mo mai-connect yung phone mo or mai-pair yung phone mo sa kanya. So the first time I paired it, yan, nagkaroon ng issue. Ngayong second time na ipinair ko ulit yung phone ko, so far in 2 days wala pa namang issue. Ito, may naman dito. So kilometer check, meron na tayong 704 kilometers turning to 75. No, 705. What the hell? So pwede na siya sa first PMS niya. Let's go. Nandito na tayo sa bypass ng Pulilan to Baliwag. Stay tuned lamang po. Ito po si JB, ang inyong DJ for this video. Let's go. Mabanggit ko nga pala about dun sa power ng ating motor. So humahagod siya, hindi siya nambibigla, hindi siya nanggugulat. 8,000 ng RPM ko, doon lang ako sumasagad. I don't go beyond 8,000 or going through the red line. No. So sakto lang yun, hindi mo naman siya binibaby, saktong gamit lang. So sa power we have 94 or 96 horsepower. Hindi mo siya mararamdaman sa low RPM, pero when you're cruising sa mga kalsada na medyo masisikip, fourth gear is enough to accelerate and to cruise. Pero sa NLEX, kailangan mo na mag 6 gear for maintaining 100 kilometers. Nasa around nasa around 5,000 RPM. Just to conserve fuel, siguro mag-stay ka na lang sa ganun.
So mga ganyan takbuhan lang, mga konting arangkada, 128. So medyo kalmado pa yung makina natin, just not going beyond 6,000 RPM. So ganun lang. Pero yung binubuhay talaga yung power ng makina, hindi ko pa nagagawa. So maybe after this first PMS I might, but not going through the red line. Lagay ka doon? Diyan na lang. Dito mo na lang. So that's it guys. Nakapag first PMS na tayo today. And sabi ni mekaniko, pwede na tayong bumirit. I'm not comfortable at birating right now. Ang dami sasakyan sa paligid. But I guess makakapaglaro na ako sa 6,000, 8,000 to 10,000 RPM. Just to try. Okay. That's a new feeling. Bagong pakiramdam sa isang motor. We're going down to 10,000, 8,000. Di pa ako sanay sa ganong galit ng RPM. And it's nakakabuhay na loob. So engine wise, okay naman ang makina natin. Enough power sa mid to top RPM. Very manageable naman. And okay lang din sa akin yung engine braking niya. Pwede. Malakas-lakas naman. So I'm very happy. Sa ngayon hindi na ako naghahangad pa ng mas malakas na power. Like I don't have the urge to go up to 1000 cc's. For me it's kind of pointless. So I'm just gonna enjoy my ride here tonight. And ako'y pauwi na rin. So that's been it. Thank you for watching. This is JB. This is JBR Vlog and Ride. So I'll see you next video.